Ako po si Kabornok. Alamin natin. Kaya bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, iniimbitahan kita na isubscribe itong ating bagong YouTube channel, Factbusters PH, dahil yung lumang channel natin ay nahack po mga kapatid. Kawawa naman tayo, no? Pero pati rin sana ang isa pa nating YouTube channel, Takasuri PH. Paki-subscribe din yan mga kababayan. Ako naman, sige. Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Alamin Natin. Babasahin muna natin ang Apokalipsis 6:9. Ganito po ang ating mababasa. Nang alisin ng kordero ang panlimang selyo, nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa pagpapatotoo nila rito. O yan po ang ating nabasa. At mapapansin, meron na palang mga kaluluwa ng mga pinatay sa langit. Base po sa Apokalipsis 6:9. At itong mga kaluluwa na ito ay mga pinatay na kaluluwa dahil sa salita ng Diyos, mga kababayan, dahil sa pagpapatotoo nila kay Kristo. In line sa nasabing talatang yan ay may katanungan si kapatid na Chu Paul. Ang kanyang tanong ay ipinadala, mga kapatid, via our email address factbustersph@gmail.com. At ito po yung tanong niya. Hello po, good day, Kabornok. May tanong po ako. Diba, kung mamamatay ang tao, tatlo ang destinasyon niya. Siya ay mapupunta ng langit, purgatorio o impyerno. At ito ay depende sa ginawa nila noong nabubuhay pa. And may existing souls na sa langit ayon sa Revelation chapter 6 verse 9. Ano po ang mangyayari sa paghuhusga ni Kristo sa tao ayon sa Revelation chapter 20 verse 12? Damay din po ba ang mga nasa langit? Kabilang ba ang mga nasa langit na? Maraming salamat sa pagsagot sa tanong ko. God bless. Maraming salamat kay kapatid na Chu Paul sa iyong napakagandang katanungan. At syempre, ang tanong na yan ay may kakibat na isa pang talata. Apokalipsis 20:12, ganito ang kanyang sinasabi. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. O yan po ang ating nabasa. At doon sa tanong ni kapatid na Chu Paul, ito yung lumilitaw na tanong. Hatulan pa ba ng Diyos ang mga santo na nasa langit na? O yan po ang ating tatalakayin sa episode na ito. Para mas maunawaan natin ang buong concept ng eschatology, kasi eschatology po yung pinag-uusapan natin, yung mangyayari in the last days ng ating buhay, sasagutin muna natin ang tanong na ito. Ano ba ang mangyayari sa iyo pagkatapos mong mamatay? Ayon po sa Ecclesiastes 12:7, kung magkagayon, babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula, at ang espiritu mo'y babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Maliwanag po sa ating nabasa, mga kababayan. Ibig pong sabihin, ang espiritu babalik sa Diyos, pero ang iyong katawan babalik sa lupa, mga kapatid. Ano ba ang mangyayari sa espiritu? Pupunta siya kasi sa Diyos. Ano ba yung mangyayari sa kanya? Babasahin natin ang Hebreo 9:27. Ganito po ang nakasulat. Itinakda sa mga tao na minsan lang mamatay, at pagkatapos ay ang paghuhukom. Maliwanag ha? At pagkatapos, sa salin na King James Version, but after this, o kung sa New Life Version, after that, they will stand before God and be judged. Ibig sabihin, karaka-raka, pagkatapos mong mamatay, yung espiritu mo na mapupunta sa Diyos, hahatulan ng Diyos yan, mga kapatid. At yan po yung tinatawag na particular judgment, mga kababayan. O yan ha, so maliwanag. Ika nga sa ating aral sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1022, ganito po ang sabi. Ang bawat tao, pagkamatay niya,
tumatanggap sa kanyang kaluluwang walang kamatayan ng isang ganting walang hanggan sa isang paghuhukom na partikular ayon sa kaugnayan ng kanyang buhay kay Kristo. Yan po yung particular judgment. Ngayon, ano ba ang nangyayari sa particular judgment? Ipagpapatuloy natin. Isang paghukom na partikular ayon sa kaugnayan ng kanyang buhay kay Kristo sa pamamagitan ng paglilinis o ng isang agarang pagpasok sa kalwalatian ng langit o kaya'y sa agarang kaparusahang walang hanggan. Base po sa ating nabasa, tatlo yung maaaring mangyari sa iyong kaluluwa o sa iyong espiritu. Una, pwedeng linisin ito dahil may kasalanan pang bahid yan. Mga kapatid, yan po yung tinatawag nating purgatorio. At yan po yung sinabi ni kapatid na Chu Paul, pwedeng mapunta sa purgatorio. Yung sinasabing, isang agarang pagpasok sa kalwalatian ng langit. Tama, kasi langit naman. At ito na mga agarang kaparusahang walang hanggan, yun po yung impyerno. Tama, no? Ngayon, at yung mga nasa langit na mga kaluluwa, ito po yung tinutukoy doon sa Apokalipsis 6:9. Nakita ni Apostol Juan yung mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos doon sa langit. Okay. So ngayon, tanong, dahil nasa langit na sila, hahatulan pa ba ng Diyos ang mga santo na nasa langit na? Yan ang tanong, At gradually sasagutin natin yan. Ayon sa Ecclesiastes 12:7, ang espiritu ay babalik sa Diyos at ang espiritong ito ay huhukuman ng Panginoong Diyos. Ngayon, merong susunod na magaganap. Ito pong tinatawag na resurrection of the body. At mababasa natin yan sa Gawa 24:15. Ganito po ang sinasabi. Nagtitiwala ako na malapit nang magkaroon ng muling pagkabuhay ang mga patay, ang mga matuwid at gayon din ang mga di matuwid. O dito, merong magaganap na muling pagkabuhay ng mga patay. Pero sinasabi din dito na merong dalawang uri ng mga kaluluwa, yung mga matuwid at di matuwid. Tanong mga kapatid, paano mo naman malalaman kung may matuwid na at hindi matuwid kung walang particular judgment na nangyari mga kapatid? Di ba? Naisip nyo ba yon? So, ganun po yun. Dapat merong particular judgment na mangyayari bago yung resurrection of the body. Consistent kasi yan sa nakasulat sa Biblia. Ngayon, ang tanong, ano ba ang mangyayari sa resurrection of the body? Ayon po sa Roma 8:11, kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang Espiritu naninirahan sa inyo. Maliwanag po talaga, meron talagang resurrection of the body ayon sa Biblia na yung mangyayari, muling bubuhay ang katawang may kamatayan. At yung magaganap dyan, ayon po sa CCC 990, ganito po ang sabi, ang muling pagkabuhay ng laman ay nangangahulugan na pagkamatay. Hindi lamang maiiwang buhay ang walang kamatayang kaluluwa, kundi ang atin ding mga katawang mortal ay muling magkakaroon ng buhay. Ibig sabihin, yung kaluluwa o yung espiritu mapupunta sa katawan at muling mabubuhay. Magiging isang katawang mortal o yung tinatawag nating glorified body. Yung resurrection of the body, syempre, mangyayari pa rin yun. Yung meron pong mga tao na buhay pa rin. Buhay pa rin sila. Hindi sila nakaranas ng kamatayan. Ano bang mangyayari? Pamasahin naman natin ang unang Tesalonica 4:16 hanggang 17. Ganito naman ang sabi. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Dito po sa ating nabasa, yung mga buhay pa nung nadatnan yung resurrection of the body, sila'y titipunin sa alapaap
kasama yung mga binuhay, yung mga na-resurrect, mga kapatid. At tandaan natin, ayon din sa unang Korinto 15:51, yung mga buhay na nadatnan, mga kapatid, ng resurrection of the body, at yung mga binuhay na lahat tayo'y babaguhin. Napakaliwanag, mga kababayan. So, ibig sabihin, hindi na makakaranas ng kamatayan ang mga madadatnan sa lupa, mga kapatid. At after ng resurrection of the body, mangyayari yung tinatawag na general judgment na mababasa naman sa Apokalipsis 20:12 na ating binasa kanina. Ngayon, ito na ang tanong. Sasagutin na natin. Diretsahan. Mula po sa ating tinalakay, hatulan pa rin ng Diyos ang mga santo na nasa langit na? Ang sagot, oo. Mababasa natin muli. Unang Korinto 15:51. Hindi lahat tayo'y mamamatay. Tama yon, kasi merong mga madadatnang buhay pa during the resurrection of the body, pero ngunit lahat tayo'y babaguhin. Paano ka babaguhin kung yung kaluluwa na nasa langit na hindi bababa doon sa kanyang katawan, mga kapatid? Hindi magpa-participate sa resurrection of the body? Maliwanag talaga sa Biblia, dahil ang lahat ng mga santo ay muling bubuhayin, kaya ang lahat, pati ang mga santo sa langit, ay hahatulang muli. At ang paghatol na ito ay mangyayari sa general judgment sa Mateo 25:31 hanggang 32. Yung mangyayari, pagbubukod-bukurin po ang mga tinatawag nating tupa at mga kambing, yung mga gumagawa ng mabuti at yung mga masasama. At sa 25:46, yung mga kambing itataboy po sa kaparusahang walang hanggan, pero yung mga tupa, mga kapatid, mapupunta sa buhay na walang hanggan. At yan po ang ating mababasa sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1042. Pagkaraan ng huling paghukom, ang mga banal ay maghaharing magpakailanman kasama ni Kristo, magdaranas ng kaluwalhatian sa katawan at kaluluwa, at magbabagong anyo rin. Maliwanag talaga, mga kababayan. Ibig sabihin, ang mga santo na nasa langit na pagkatapos ng ikalawang kamatayan ay magtatamo ng buhay na walang hanggan. Yan po ang sagot sa tanong ni kapatid na Chu Paul. Thank you sa iyong katanungan. At sana naunawaan ninyo yung proseso, yung buong proseso, kung anong mangyayari sa iyo pagkatapos mong mamatay, mga kapatid. Ano po masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Hanggang sa susunod naman na pagsagot sa katanungan, ako po si Kaburno. At ito ang inyong Alamin Natin! Mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I